Hi guys! Welcome to Saskatoon! Hi guys! Welcome back to the vlog! So, for today's vlog, dito lang muna tayo sa bahay kasi there is a winter storm today. Right now, wala naman na, but we don't feel like really going out. It's a Sunday, and pakita ko lang sa inyo ang aking husband. Nandyan siya. So, pero sabi niya ako na lang daw muna. Pero mamaya wala siyang choice. Hihinga natin siya ng comments and suggestions, or baka meron siyang ibang inputs about our topic for today, which is, mahirap nga bang maghanap ng trabaho sa Canada? Okay? So, as usual, yung vlog na to is kwentuhan lang sana. Hindi siya masyadong seryoso. Kasi ano lang naman to guys, lahat ng sinishare namin dito sa vlog is based on our experience lang naman, kung ano yung nag-work sa amin. Kasi hindi naman namin pwedeng i-vouch or ikwento yung naging experience ng iba. Diba? Hindi kami pwedeng magsabi na gawin nyo to, gawin nyo yan, ganyan. Ito yung mga pwede nyo gawin, ganyan. So, for us, yung kinukwento lang namin is kung ano yung mga nag-work for us. And kung ano yung mga personal na tingin namin na nakatulong for a certain, topic. Okay, so quick recap lang. Kami ay relatively bagong dating pa rin dito sa Saskatoon. Dumating kami ng September 24. Today is December 9. No, December 8. December 8 ba ngayon? Yeah, today is December 8. So, maki 3 months pa lang kami dito sa Canada. Quick context lang muna ulit kung ano yung work experience namin nung nasa Pilipinas pa lang kami. So, ako po ay isang digital marketing specialist of some sort. But I call myself as a digital marketer. Malawak yung skill set ko, kaya maraming jobs din yung pwede kong mapasukan, if ever. And then, yung husband ko naman has been in construction for the last, or actually for all his life, like 9 years siya nasa construction as a civil engineer. So, he's a construction manager. So, yun yung background namin. So, bakit ko siya sinishare? Kasi, guys, yung job hunting dito, depende talaga siya kung ano yung work experience yun. Iba-iba ng situations, iba-iba ng destiny, iba-iba ng pangyayari, no? But what I can say is, kumbaga, depende sa work industry nyo kasi. Halimbawa sa akin, yung skills ko kasi are easily transferable sa Canada or any other country for that matter. Bakit ko nasabing easily transferable? Kasi for example, social media management. So, iisa lang naman yung platform na ginagamit namin sa Pilipinas versus dito. For example, Facebook, Instagram, LinkedIn, ganyan. So, magkakaiba lang siya sa market, sa audience, sa language, and then sa brands, and then probably sa mga norms dito sa Canada or mga trends, ganyan. Doon lang siya magkakatalo. It could also be, like for example, yung mga software na ginagamit ko. I use Salesforce, HubSpot, mga CRM, ganyan. So, dito, may mga companies din na gumagamit nun. So, it's easier for them to gauge kung, kumbaga, qualified ako for the job. Ganon. Kasi may mga certifications ako dun eh. So, it's easier for me na makapenetrate sa job market dito. Kasi nga, yung skills ko are transferable and the same. And because meron din akong experience with working with multinational companies, nakatulong siya, I guess. Kasi nagfi-freelance din ako eh. So, but
In the case of others, like, sige, so husband ko na lang because he's in construction. Kasi dito, very, ano sila eh, lahat ng nasa trades, kailangan may licensure or certificate. Tama, love? Certificate ba? Yun. May certifications before ka makapag-work sa job na yun. Like carpentry, ganyan. May mga certifications kang kailangan kunin. So, what I'm trying to say is, per industry, iba-iba ng experiences. Like, for example, meron kaming friend na nagkatrabaho siya sa daycare and it was easier for him to get in kasi, kumbaga, na-process niya agad yung early childhood something. Basta ECE yung pangalan. Basta it's a certification, no? Na-process niya na agad yun. So, it was easier for him to get a job also. So, research na lang yun. But, the goal of this vlog is to give you an idea kung ano ba talaga yung job market dito. What is the landscape like? So, I won't lie to you. It's hard to apply here or to get a job here. Pero, I would say na sa Pilipinas din naman, kumbaga, competitive na rin yung job market. Kwento ko muna kung ano yung mga ginawa ko. Siyempre, yung story ko yung maibibida ko kasi ako yung nagkukwento. Mamaya na yung sa asawa ko. Ayan. So, as for me, nasa Pilipinas pa lang kami. I know na medyo mahirapan ako na makahanap ng work dito. Kaya ang ginawa ko, nag-freelance muna ako. Kumuha muna ako ng client na pwede kong servicean para tuloy pa rin yung income. So, ang naging game plan nga namin is, ako, tatargetin ko talaga yung job na ginagawa ko na before, which is digital marketing nga. And yung husband ko, ang game plan namin is, kung ano yung available na job, yun lang muna. Nasa Pilipinas pa lang kami, kahit na may trabaho pa ako noon as a freelancer, nagsastart na din ako mag-send ng applications. Okay? And dun sa cover letter ko, kapag nag-a-apply ako, sinasabi ko na, by this date, darating ako sa Saskatoon. Parang pwede akong mag-trabaho ng full-time starting this date. Ganon. Kasi para alam nila na, kumbaga may expectation na agad kung kailan ako makapag-start. And seryoso ako na pupunta ako dyan. Kasi I'm sure maraming nagsasend ng applications sa kanila na pag in-invite nila sa interview, magugulat sila na matagal pa pala yung flight, ganyan. So cover letter, sinasabi ko na ganyan. And then, I was lucky enough na before kami umalis, September 24 yung flight namin, parang 2 weeks before, na-invite ako for an interview sa isang agency dito sa Saskatoon. And then, before kami umalis, parang nag-email sila inviting me for a second round of interview dito na, pagdating namin, ng September 26. So, diba, dumating kami dito September 24. Tapos, yung interview ko sa mismong office nila is 26. So, I went there. Second interview ko na yun ha. Panel interview siya, 3 sila. But then guys, I failed. Hindi ako natanggap doon. But I was thankful na na-invite din ako kasi guys, yun yung unang-una kong interview dito sa Canada. Like, it boosted my confidence. Kahit na nireject nila yung application ko, at least yung naging goal ko at that time is mag-gain yung aking momentum sa pag-attend ng mga interviews. Kasi I don't know what to expect kung paano ba sila mag-scrutinize ng applicant. But it turns out, guys, ako lang to ha, ano ko lang to, observation ko lang to. It turns out na parang same lang. Or marami kasi talaga na rin ako na-attendan na interviews in the past sa buong lifetime ko. Prior pa nasa Pilipinas pa lang. Yun, pwede nyo gawing strategy na habang nasa Pilipinas pa lang kayo, mag-send na kayo ng mga applications nyo and let them know kung kailan kayo makakarating dito. So, para pagdating nyo, di ba? The ball is already rolling. Ganon. Yeah. After ko ma-interview doon, di na reject nga ako. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin send na applications ng ate girl nyo. But then, dumating na rin ako sa point na nag-try na rin akong mag-apply sa ibang mga roles. Kasi nga,
na-mention ko before na konti lang yung agencies dito. So parang, libawa, 10 lang sila. Tapos na-reject na ako dun sa isa, edi 9 na lang. 9 na lang sila, hindi naman lahat yung 9 na natitira is hiring. Diba? Parang there is only a slight chance na maging hiring sila at the same time na nag-aanap ako ng work. Diba? Dahil medyo gusto ko na rin na ma-expose sa workforce ng Canadian. Nag-try na rin ako mag-apply sa ibang work and may isa nga din akong in-applyan na na-interview ako, which is yung beauty specialist for a pharmacy drugstore dito, parang Watson sa Pilipinas, ganun. And I was surprised na, kasi parang naisip ko sa Pilipinas, ang dali lang mag-apply sa ganung role. Pero dito, as in, 2 interviews pa. Tapos yung interview ko talagang, kumbaga, situational siya. Kumbaga, ano daw yung gagawin ko kapag, halimbawa, may bumili ng item, tapos bumalik siya the following day or a week after na gusto niya ibalik yung item, pero bawas na yung item, ganun. Ano daw yung gagawin ko? Yung mga ganun, parang hindi ko in-expect na ganun siya. And then may mga background check. So guys, kahit na ano pala, kahit na hindi ka patanggap, parang may mga companies na required sila kumbaga, hihingan ka muna ng clearance sa background check, kahit hindi ka patanggap ha. Kasi ang nangyari sa akin doon, na background check na ako, and then, tsaka nila sinabi sa akin na hindi rin ako hired. So, that was my second rejection. Di ba, parang sa loob-loob ko, hala, beauty specialist na nga lang yung ina-applyan ko. Hindi pa ako tanggap, di ba, ganon. So, that's another rejection. And, kung kailan naman naging okay na yun, kumbaga, nakapag-fulfill na ako nung sa background check. Kasi hiningan ako ng mga references character references na mga naging katrabaho ko before, mga supervisor, manager, ganyan. Nag-comply sila, so parang to me, sayang naman kasi inabala ko na yung mga tao yun eh. But again, syempre iba yung plano ni Lord for me. Then yung naging third na interview ko na dito is yung sa company ko na ngayon. Yan, so ganun din, syempre una, nag-send ako ng application and then invite ako for a Zoom interview. And then, yung pangalawang interview is sa office na, which is siya pa rin, yung owner mismo. Yung initial siya na din yun, then yung final interview siya na rin yun. It's more on, ano lang, mas mabibigat yung mga questions on the second interview. Ganon. 1 month na job hunting, sabi nila it's not bad. Which, I agree naman na din ngayon. Na I'm very fortunate to get the job na gusto ko in just a month. And next topic natin is paano gumawa ng Canadian resume. So, meron akong sample na ilalagay dyan. Yan. Ito yung somehow ginaya namin ng husband ko. So, ang kinaibahan lang naman ng Canadian format is, of course, walang picture, walang mga personal details about you, like yung age, ganyan. It's very straightforward. And then, ang discarded na rin na ginawa ko is, I created like separate sets of resumes. May akong roles na ina-applyan, like nag-apply ako as a digital marketer, nag-apply ako as a social media manager, nag-apply ako for beauty specialist, ganyan, yung mga store assistant, ganyan. So, kumbaga, probably I have 4 different sets of resume, depende kung ano yung ina-applyan ko. Meron din yata ako for cashier, and basta yung mga sa store, ganyan. Kasi, alangan namang ang ipasa ko sa, kumbaga, sa store position is yung pang digital marketer, yung kumbaga yung skills na hina-highlight ko naman doon, hindi naman nila kailangan ng Salesforce certification, ganyan. So, ang i-highlight ko lang, yung mga skills na relevant for a store staff, ganyan. Tapos, ang isa palang brilliant, pinaka-the best na pwede kong tip na ibigay sa inyo is leverage our friend, ChatGPT. So, kasi, para sa akin lang naman to ha, hindi naman to illegal. Pero kasi, na-realize ko lang na yung mga ibang companies kasi,
ini-screen nila yung resumes using AI din. So, before pa makarating yan sa hiring manager, kumbaga meron ng machine na nagsiscreen ng mga yan. So, they're leveraging AI din. So, might as well as applicants, kumbaga, let's also use it to our advantage din. Diba? So, ang ginagawa ko, kapag may job posting, diba, nakalagay dun yung job description. Tapos, sa ChatGPT, ang gagawin ko, i-upload ko yung resume ko doon. Kasi meron doon parang feature to upload your document. So, ang gagawin ko, i-upload ko yung resume ko doon. Tapos, sasabihin ko kay ChatGPT na, I'm applying for this role. So, ika-copy-paste ko yung job description. Tapos, may option kasi na, ikaw, bahala ka kung may time ka. Pwede mong i-tailor yung resume mo doon sa job description. But as for me, ang tinetailor ko lang is yung cover letter ko. Ganon. So, pero syempre, i-check mo pa rin kung yung mga sinasabi ba ni ChatGPT is, ikaw pa rin ba yun? Kumbaga, skills mo pa rin ba yun? Sinasabi niya, diba? So, the goal lang naman of AI is to make our life easier para lang hindi maubos yung oras mo. Saka, you know, kaiisip kung ano ba yung susulat mo. Kasi, thinking takes time. I should know kasi nasa marketing ako. Creativity takes a lot of time and effort. If you want, leverage ChatGPT or any AI tool na alam nyo gamitin to tailor your cover letter. Yun, dalawa yung option na pwede nyo i-tailor. Yung resume nyo, pero hindi ko nga siya kasi ginawa. Meron lang akong 4 sets of resume. Pero ang tinitailor fit ko is yung cover letter. Kasi nga, numbers game siya. Kumbaga, if it will take you 1 hour to write your cover letter or your resume, di ba? Eh, ilan na lang yung matitira sa araw mo para makapag-apply ka sa ibang position pa, di ba? The next topic is, saan makakapag-apply? Or ano yung mga platforms na pwede mong puntahan kung naghahanap ka ng work dito? As for me, ang nag-work sa akin, or kung saan ako nakahanap ay sa Indeed. Okay? But, I also check yung LinkedIn and Sask Jobs. So, doon kayo pwede magtingin. Ang isa pang recently ko lang nalaman na i-chika sa akin ng office mate ko. Ibang lahi din siya, hindi siya Canadian. Meron kasing mga non-profit organizations dito sa Canada na tumutulong sa mga pre-arrival services or meron silang mga services for immigrants talaga. So, one of the organizations na minention niya sa akin is yung Saskatchewan Intercultural Association. So, siya yung nag-help mag-bridge dun sa office mate ko na ma-hire dito sa employer namin. So, di ba? Parang galing kasi if you have a certain skill set or talagang sa specific niche ka ng industry, they can help you bridge sa mga employers. So, I think marami silang programs under SIA. So, i-check nyo na lang. So, ang sabi niya sa akin, ang ginawa niya lang was, meron lang siyang form na fill out online. Tapos, in-schedule siya, in-invite siya for a one-on-one interview sa office ng SIA. So, you could also do that. And then, another tip na pwede niyong gawin is to start networking sa LinkedIn because that's one of the first things that I did when I got here. The first thing that I did in LinkedIn was to post na nakarating na kami dito. So, that post was strategic kasi alam ko na somehow, siguro mapupunta ko sa feed ng ibang, you know, professionals here. And I was also letting them know na we are open or we are looking forward to connect with other professionals here, especially for me sa aking profession. So, right away, inopen ko na yon sa LinkedIn ko. And also because I know na
kumbaga yung mga employers na ina-applyan ko, pag nabasa nila yung resume ko, one of the protocols na ginagawa nila is to check you online. So, I knew na mangyayari siya. So, kaya nagay ko na siya doon. And naging medyo active ako mag-post sa LinkedIn para, you know, alam nila na updated yung profile ko, ganyan. Start din na din ako makipag-connect sa ibang professionals na nasa same industry ko dito. Although hindi ako dumating sa point na nagme-message ako sa kanila, but networking online could contribute sa success ng inyong application. Ito, hindi ko to nagawa, but yung iba, ginagawa nila to, yung cold outreach, yung pag-message directly dun sa mga target companies ninyo. I know for a fact na may ibang Filipinos na nag-succeed using this, kasi lagi din ako nanonood ng ibang vlogs. So, I know na may mga ganong success stories, no? It's up to you kung gusto nyo i-try siya. Go ahead. And then, for the next topic, is about networking. So, yung kanina yung na-share ko nga is networking online. And then, ito is, siguro, ano na lang din. Kumbaga, share ko na lang din sa inyo, no? Kasi yung husband ko, yung nakatulong sa kanya sa job application niya dito is through referral. So, kasi, I don't know if nakapanood na kayo ng ibang vlogs namin, pero kasi ang nangyari lang talaga nun, ang nag-refer sa kanya is Uber driver. So, ang nangyari kasi, kung wala pa kaming car, nag-Uber kami. And then, nakipagkwentuhan kami dun sa driver, ganyan. And sinabi namin na, Kuya, baka naman may alam kang ano dito, open na roles, ganyan. Kasi bagong dating kami, ganyan, ganyan. Yan. Ganun lang. So, parang everywhere we go, dumating kami dito, we make conversations sa mga Filipinos dito and letting them know na we're looking for jobs, ganyan. Hindi naman, kumbaga, hindi naman parang inuobliga namin sila na tulungan nyo kami, kaya hindi naman ganun, no, guys. Parang, ano lang, we're just putting ourselves out there. Kasi pag nasa bahay ka, wala kang mamimit. Diba? Bago ka nga dito eh. So, as much as you can, medyo labas-labas ka, ganyan. Sa grocery, sa mga coffee shop, ganyan. Benta mo yung sarili mo. Yeah, literal na ibenta na. Pero like, when you can, di naman yung awkward conversation na para ipipilit mo kahit hindi naman open yung tao. Parang pag feeling mong gusto din nila makipagkwentuhan, ganun. So, grab that opportunity na ipakilala yung sarili mo and let them know na you're looking for a job. Tulong sa kanya is yung referral ng Uber driver na nasakyan namin. And, diba, isipin nyo kung hindi niya ginawa yun, kung hindi namin ginawa yun, doon kaya siya nag-work ngayon. Kasi okay yung work niya din, I mean, gusto niya yung ganong type of job. Kasi it's within his industry din kasi yung husband ko. So, yun, diba? Who knows? Go out and network. The next topic is about the job interview. So, yun nga, na-mention ko na kanina na I feel like it's the same sa Pilipinas. Siguro, share ko na lang kung ano yung personally pinapractice ko kapag nai-invite ako for a job interview. So, very important talaga is to prepare for the job interview, di ba? Hindi kasi pwedeng mag-rely ka na, kumbaga, tagal na yung experience ko. Solid yung ano ko, solid yung experience ko dito sa ina-applyan ko. Kumbaga, pasok na pasok ako, qualified na qualified ako, ganyan. Pero kasi guys, if hindi mo, ikaw lang nakakaalam noon, diba? Parang, ikaw lang nakakaalam na qualified ka. Hindi pa nila alam yon ng mga interviewers mo. Diba? So, your goal is to let them know kung paano ka naging qualified for the job. Diba? So, ako kasi, ang preparation ko is, inaaral ko muna ulit yung job description, kung ano yung mga gagawin talaga, tapos imamatch ko siya sa naging experience ko. Kung ano yung mga actual tasks na ginawa ko before na matching doon. So, sulat ko siya, ganyan. Tapos, of course, yung usual practice na i-research mo kung ano yung company. Diba? Usual ano naman yun. And, really try to picture out kung ano yung role na papasukin mo. Kung ano yung role na
gagawin mo. Kasi it would give the interviewer the idea na, kumbaga, naiintindihan mo yung ginagawa nila. Naiintindihan mo yung gagawin mo din pag hinire ka nila. Kasi dalawa kayo nag-a-apply and then ikaw is feeling nila, ititrain ka pa nila. Tapos yung isa is ready na, alam niya, naiintindihan niya lahat. Di syempre, the other person will get the job. Diba? So, as much as possible, parang give that impression na you're ready to work right away and maliit lang yung learning curve mo, ganon. So, ako lang naman yun. O, hindi naman ako HR professional. Pero, yung mga feeling ko na nag-work kapag nag-i-interview, especially if ibang lahi yung mag-i-interview sa'yo. Especially if Canadian, if American, ganyan. Really straightforward sila. I-highlight mo talaga yung mga skills mo. And personally, what I do is yung nagbabanggit ako ng mga certain situations para ma-picture out nila in their head kung, halimbawa, masipag ka. So, magbanggit ka ng mga ways or magbanggit ka ng mga actual situation para ma-realize na nila na, masipag nga siya. Ganon. So, use stories, ganyan. So, that's very effective. And then lastly, sa topic na to, is yung importance ng Canadian experience. So, kasi, maraming dumadating dito na newcomer na they're very open to work muna kung ano yung maging available na trabaho. Which is perfectly okay. And I also agree na magandang strategy yun. Kasi dito guys, ano siya, they value yung Canadian experience. Kasi nga, iba din kasi yung ano dito, yung norm, iba yung dynamics, kasi nga, ibang culture na siya, ganyan. So, kahit na ang ina-applyan mo is, halimbawa, engineer, ganyan. Pero, wala ka pang Canadian experience. Parang, it will be, hindi ko sasabihin impossible, but it will be quite hard to get that agad. So, ang ginagawa ng iba, kuha ka muna ng job na available. Na, let's say, somehow, related to your industry. Para lang you gain Canadian experience. Para the next time na mag-apply ka na dun sa target mo, diba? Your chances are higher kasi may Canadian experience ka na. So, ang gusto ko lang sabihin is, they value that. Na, kung newcomer ka, medyo, sabi ko nga, hindi siya impossible. Pero, tinitignan din nila yon. That's one of the deciding factors. Kung ready ka mag-adapt, kung naka-adapt ka na ba, ganyan. So, depende kasi sa organization. May mga organization na okay lang na walang Canadian experience, meron na gusto, may experience ka na prior. So, ganun siya. So, overall, guys, I feel like the experiences, of course, different to each and every person na dumadating dito sa Canada. So, may iba nagsasabi na mahirap na magkatrabaho dito sa Canada, mahirap mag-apply, mataas ang competition. That is true, diba? But, we can't deny the fact na meron din namang mga stories na naging successful, diba? Hindi ko masabing like us eh. Kasi, siguro successful in a way na nagkatrabaho kami, na hindi kami naghintay na matagal, ganyan. May work kami. Hindi ko masabing the best. Hindi ko masabing, kasi syempre, newcomer lang kami. Alam namin na we can do more. We can achieve more. We can, kumbaga, climb the corporate ladder, if you may say. Diba? So, wala pa kami doon. But definitely, nasa starting point na kami. Nakapagsimula na kami. Diba? Yun naman yung importante doon. And maraming kami nababasang comment na akala ko ba mahirap na sa Canada, ganyan. Bakit sila? Mukha namang di sila nahirapan. So, it all boils down kasi sa research din, guys. Research. Iba-iba naman ang story ng mga tao. Hindi porke ganun yung nangyari sa kanya, ganun na din yung mangyayari sa'yo. So, wag mo i-base yung mga decisions mo sa sinasabi lang ng ibang tao. Do your part. Don't rely on those comments lang. And hindi ko rin naman kayo
hihimukin na, go here, maganda yung future nyo dito, ganyan. Diba? Parang, hindi ko kasi sure kung anong magiging kapalaran nyo dito. Hindi ko alam ang work nyo, hindi ko alam ang estado nyo sa buhay, hindi ko alam yung mga pinagdadaanan nyo, ganyan. Hindi ko alam yung situation nyo kasi iba-iba po tayo. So, huwag nating i-base yung magiging destiny natin or magiging kapalaran natin. Ano ba? Parehas lang yun eh. Huwag nating i-base yung sitwasyon natin base lang sa naging comment ng ibang tao. So, ayun. So, hindi ko na alam kung paano ko ma-end tong vlog na to. Pwede bang, pahingi naman ng iyo. Pwede ba kasi napagod na ako, ang dami kong in-explain, guys. Siya naman ang ending, O yan, guys. Habang, sa bawat vlog talaga lagi siya nagluluto. Hingan naman natin siya ng, hingin natin siya ng kanyang opinion. Sa loobin. Ayun nga, since it's ang pagpunta naman dito is a risk, di ba? Yeah, that's true. Yun, just don't expect anything. Ganun lang. Parang don't expect too much. Don't expect too much. Manage your expectations. Yun, tama. Kasi be prepared na pag pumunta kayo dito, back to zero talaga. Mag-uumpisa ka ulit sa simula. Kasi, there's a chance that you will start from zero. No, hindi siya chance. Kasi others will be lucky na hindi sila mag-start from zero. Pero majority of the people, kasi syempre pumunta ka dito as immigrant, you're starting a new life, di ba? So yun lang, ganun lang yung expectation mo. Yun lang. Expect mo na mag-start ka talaga ulit sa umpisa. And yun nga, meron naman mga siniswerte na hindi na kailangan or alam mo yun, kasi iba yung kagaya nga ng mga certifications na nabanggit mo kanina, di ba? So parang kung sa Pilipinas, naipasa mo na lahat ng certificate mo, pagdating mo dito, hindi naman yun ina-acknowledge. So kukuha ka ulit ng mga bagong certifications para makuha mo yung target mo na job, di ba? So ganun lang. That's a good advice. Yeah. Thanks for that. And may pahuli ka pa? Wala yan. So yun, that's it for this vlog. Sana marami kayong natutunan as usual. And sa mga ibang nanonood dyan, if meron kayong tips, meron kayong mga lessons, or gusto niyo lang mag-share ng job hunting experience dito sa Canada, feel free to comment it in the comment sections para mabasa din ng mga iba nating followers na papunta pa lang dito sa Canada and they're about to start their job hunting experience here. So yun lang. Kita-kits next time. See you in the next vlog.